Ay, yan. Ay. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito, naku, napakainit na issue ang ating pag-uusapan. Ito pong issue patungkol ho kay Tony Fowler. At meron nga pong grupo na nagdemanda po sa kanyang mga music video at ito po yung kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po, Secretary Jen Bernie at Attorney Mark Tolentino. Magandang Yes, araw yes. po sa inyo. Magandang araw. Good day and good evening, Banat Bay. Matagal na kitang pinapanood and you are one of my idol in social media. Magandang araw po, sir. Secretary Jen. Same here. Same here, Attorney Mark. Si Banat Bay is I'm one of his fans like you, Attorney Mark. Yes. So Nakakatakot naman pag ganyan. Anyway, sir, simulan na natin. Una sa lahat, tanong ko lamang po, ano ho ba itong binuo ninyong grupo? Kasi marami nagtatanong kung kapisanan ito ng social media, ibig bang sabihin may grupo kayo ng social media influencer at sino-sino kayo ho ang naandyan at ba't nyo binuo itong grupo na ito, Secretary Jen? well, thank you, Banat Bay. Yung kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated, nabuo po ito noong 2017. And nag-lie-low lang ng konti nung lockdown. But now, we are back full steam ahead. This was founded by Dr. Mike Aragon of the Philippine Medical Association. And our president is Dr. Attorney Leo Olarte, also former president of the Philippine Medical Association. And our brave and dashing director and legal counsel is Attorney Mark Tolentino, and I am the Secretary General of the Kapisanan ng mga social media broadcasters of the Philippines Incorporated, Banat Bay. Actually, hindi lang yan, Banat Bay. Kasama din sa director is yung si former Senator si Joey Lina. Kasama din yan as one of the director. Kasi ang tanong po kasi ngayon ng karamihan, para tila ata kasi tinitingnan nila yung mga para naman atang wala ata namang social media influencer na membro nitong grupo na ito. Ano ho ba ang pinaka-motibo nyo sa pagbuo nito? Do you plan to somehow regulate or kasi ang nakikita nila ngayon parang pag merong inilalabas sa social media nandiyan kayo para bantayan. Kasi yun ang unang na-impression ng mga tao kagad nung kayo po ay nagdemanda dito kay Tony Fowler. Parang ang dating kayo ho ba ang tagabantay ng mga social media? Ano ho ba ang inyong goal dyan? Ba't nyo binuo po yung grupo nyo? Okay. Itong social media, kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas, actually may partnership or MOA or MOU with the MTRCB. So this is an NGO, a non-government organization na one of the citizen arms of MTRCB na magbantay sa mga violations po ng rules and regulations ng MTRCB. Yun ang first priority natin, but focusing on social media. And second, yung pagbuo ng kapisanan ng social media ng Pilipinas, not necessarily influencer to, but actually, yung kapisanan is may partnership din ito ng TESDA. Nagbibigay ng tinatawag na training ng mga social media influencers, yung paano mag-manage ng Facebook page, YouTube pages, mga ganoon. So, it's a 7-day program na accredited po siya ng TESDA. So, yun talaga ang ginagawa ng kapisanan since 2017.
But yung mga pag-file ng kaso, pagbantay, ginagawa lang yan ngayon pursuant sa MOA or MOU with the MTRCB, and we will act as watchdog sa cyberspace ng Pilipinas. That will be our advocacy. This is an advocacy-based organization. So, hindi naman tayo government agency na may power to regulate. Hindi namin role yan. This is an advocacy organization. The purpose of the organization is to act as watchdog. Then pag may mga violation, pag-aralan po natin kung may pwedeng ikaso, kung hindi naman, at least pwede natin i-report yan sa mga proper government agencies. So we would be expecting more na cases filed sa mga social media na influencer na medyo nag-cross ng borderline. Tama po? Yes, so yun ang gagawin natin. I'm just a lawyer, so actually depende yan sa board ng kapisanan. So ano yung instruction sa akin ng mga boss ko, yun din ang gagawin ko. So one of that yung kay Vice Ganda, isa lang yon. Pangalawa is itong si Tony Fowler. Then may pinag-aralan pa kaming mga pwedeng idemanda. Kung may sa tingin namin is lumampas sa batas po natin in pursuant sa 201 of the Revised Penal Code. So, pwede kong sabihin, kung sabihin ko ngayon, Baratbay, baka i-delete nila yung account nila or i-delete nila yung mga post nila. Unfair naman ni Vice Ganda at saka ni Tony Fowler na nauna. Basta, more cases i-file namin pag hindi nila delete. So, alam naman nila kung sino sila. So, kung hindi nila gagawin yon, we will do proper legal action. Yes, sir. So, paano nyo, sir, may papaliwanag naman po yung freedom of speech ng isang influencer? Okay. Sige po. Yung Baratbay, yung tinatawag na freedom of press, freedom of expression, we are part of a democratic and republican country. Part yan sa pagiging demokrasya, part yan sa pagiging republican country ang Pilipinas, ang freedom of press, freedom of expression. But hindi yan absolute. May mga limitation ng freedom of press and freedom of expression. One of the limitation is law on libel. That's one of the limitation. That's why kung may mga ginagawa tayong labag po sa to destroy the reputation ng isang tao, we can file libel case. Pag ginagamit ang internet, cyber libel yan. Yan one of the limitation. Second limitation is Article 201 of the Revised Penal Code, yung nagpapakita ng mga obscene, indecent na mga shows, publications na hindi angkop ayon sa batas. That's one of the limitation. Of course, other limitation, yung baka magiging rebellion na yan, sedition, or another is law on terrorism. That's another limitation po ng freedom of press and freedom of expression. Sir, let's go po dun sa issue na sinampan niyo po kay Tony Fowler. Di ba po, unang sinampan yung kaso po ay yung obscenity. Tama po? Yes, tama. Yung obscenity, ang nag-file ng kaso doon, yung presidente po ng representing the kapisanan ng social media, broadcaster, yung presidente natin, si Dr. pa, attorney pa, Leo Olarte, siya nag-file ng kaso representing the kapisanan. Pagkatapos yan, ang base natin is based on obscenity and indecent shows. So after that, we are planning to present witnesses, mga expert witness who will define anong ibig sabihin ng obscenity, anong ibig sabihin ng indecent na mga publications. Sir, if I may lang, di ba? Kasi siyempre sasabihin ng iba, kung yung palang inyong motibo, bakit di nyo habulin yung mga porn sites? Kasi yung porn site, depende sa lahat ng porn site kasi we will know first. Sample pala ito, hindi naman kailangan na lahat as much possible kailangan lahat, but of course hindi naman kaya ng NGO natin. So this is just an NGO, hindi naman tayo government agency na kulang kami ng facilities, kulang kami ng tao. So mag-pinpoint kami kung sino ang idemanda natin, but as much possible based sa aming human resource sa kaya natin, mag-file kami ng kaso sa lahat. But hindi naman yung porn site, possible natin file ng kaso yan. Mga porn sites na lalo na pag open in public, lalo na may access ang mga kabataan. But we will just focus first sa Facebook and YouTube. Yun ang first natin priority.
Then, after Facebook and YouTube, pag may mga porn sites pa, yan, we will also file a case against them. Ang tanong nga ng iba, sir, di ba since may community guidelines naman ng Facebook and YouTube, bakit you just allow the social media platform like YouTube and Facebook to do their job? Tapos kayo bilang social media na ba't hindi ang YouTube o kaya ang Facebook ang inyong sampahan? Hindi. Ang Facebook and YouTube, they are just platforms. But of course, they have their own community guidelines. Ang sa atin, hindi naman based lang sa guidelines ng Facebook and YouTube kasi hindi naman batas sila eh. Hindi batas yung guidelines ng Facebook or guidelines ng YouTube. Ang batas ang ginagamit natin dito, particularly yung revised penal code in relation to cybercrime. So iba kasi yung pag nag-violate ka ng community guidelines ng Facebook and YouTube, ang gagawin ng nila, i-warrant kayo, pati kasi ulo mo, i-delete kayo sa platform. Yun lang ang gagawin nila. Iba ang criminal case kasi if you found guilty beyond reasonable doubt of Article 201 of the Revised Penal Code, may penalty yan. May fine plus may kulong pa hanggang 20 years per publication. So yung isa sa mga inano nyo doon dahil may minor, tama po ba? Doon sa Yes, case? may minor na kasama doon sa video. Tama yan, may minor. Then second, nagpakita ng sexual organ. But of course, sabi ni Miss Fowler na hindi daw sexual organ yun, kung hindi, layuan lang daw yun na mukhang sexual organ. But yun ang defense niya na hindi daw yun, kahit layuan, basta wala namang nagsasabi sa batas na dapat sexual organ ang ipakita. Walang ganun. Sabi lang doon, showing obscene materials, yung mga bastos na mga materials, yun na ang pasok sa krimen under 201 of the Revised Penal Code. Walang naka-indicate doon sa batas na dapat totoong sexual organ. Walang ganon. Kahit fake na sexual organ, kahit plastic na sexual organ or sex toy ang tawag, as long as covered siya, manatawag siya na obscene, indecent, na mga bastos na mga publication, pasok doon ang Article 201 of the Revised Penal Code. Pero sir, what if iba yung definition ninyo ng obscene sa definition nila? Kasi I know yung makikita ko na yung argument na sasabihin nila, sa inyo obscene yan, sa amin hindi. That's why we will present yung pag-file ng kaso ni Dr. Olarte, yung kaso ni Tony Fowler, nag-file siya ng kaso based on Article 201. Based sa information niya, based sa kanyang personal knowledge. So, hindi naman siya expert what is obscene. Ano yung bastos, ano yung hindi bastos. So, that's why I told my client na kailangan mag-present din tayo ng isang expert witness. Ang expert witness that will identify anong ibig sabihin ng obscene. Obscene ba yung tinatawag na sex toy na habang pinahimas-himas niya sa katawan niya, is it obscene or not? So, may mag-present din tayo ng isang expert witness kasi ang complaint affidavit ni Dr. Attorney Leo Olarte is based lang sa kanyang personal knowledge na nakita niya, na-access niya, sa tingin niya, bastos yun. So, yun ang pag-file niya. Of course, sabihin naman ni Miss Fowler na sa akin, hindi bastos yun. Art yun. Expression ko yan. Sa pagiging babae ko. Sabihin niya yun. Right naman niya yun bilang isang akusado, may tinatawag siyang right to defend herself. But of course, ang gagawin naman ng complainant, hindi lang based sa opinion ni Mr. Olarte kasi wala naman siyang expert opinion. Ang sa kanya, based lang sa kanyang nalalaman. Ang gagawin natin, we will present an expert witness. Expert in the field of arts, expert in the field of theater, expert in the field of morality, and law and yung mga shows, mga publication. We will present that to prove na yung ginagawa ni Miss Fowler or even Vice Ganda is in violation of Article 201 of the Revised Penal Code. Maganda siguro sir, tama din na kayo po bilang na lawyer na nagbablog din po kayo sir. Maganda Yes. turuan nyo yung mga kababayan natin kasi syempre may iba tayong mga kababayan na hindi naman din alam kung ano yung obscenity sa hindi. Tama po yung gagawin ninyo na may expert po kayong kukunin. Dapat talaga maturuan ng kababayan natin. Ang problema lang sir, tungkol naman po dun sa libel, di ba po ang may nagsasabi na ang libel is territorial? Yes, tama. Territorial ang libel. But
when did you access the publication? Doon ang may jurisdiction. I So, mean, ibig sabihin, paano po, kunwari, sa ibang bansa ka, doon ka nag-libel, so paano po hindi yun? ka pwede mag-file ng criminal case. Like for example, sabihin na natin si Miss Maharlika yata yun. So that's why very positive yung pinagsasabi niya. Wala siyang kinakatakutan kasi hindi siya malimanda ng criminal case of libel sa Pilipinas kasi wala naman siya sa Pilipinas. So the Philippines has no jurisdiction kasi one of the characteristic of criminal law, they are territorial in nature. But of course, pwede pa rin mademanda si Miss Maharlika hindi based on criminal law, based on civil case damages. Pwede din. Damages lang. Natanong ko po yung kasi sabi po ni Secretary Jan kanina, meron po pang isang case laban kay Tony Fowler, yung libel. Secretary Jen, pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano po yung bakit niyo na libel? Sec Jen? Yes, yung libel banat by kanina na i-file namin sa NBI sa Cybercrime Department and kasama din namin ang Director and Legal Counsel namin na si Attorney Mark Tolentino. So I think it will be best that our Director and Legal Counsel can also explain to us banat by sa basis kung bakit kami nag-file ng libel. And as Secretary General, I was just tasked by the board through a board resolution to sign and file the complaint for cyber libel versus Tony Fowler, which is a fresh case, a new case, no? Bagong case kanina. So this is the second case. Tama po, Attorney? Yes, tama yan. Yung pag-file natin ni Miss Fowler sa NBI naman yan, hindi pa matatawag na kaso yan na for preliminary investigation. But of course, factual case pa lang, factual gathering pa lang ng may ebidensya doon po sa NBI. Kasi ang NBI may authority na mag-conduct ng investigation kung may probable cause ba na pwede nilang i-forward ang kaso sa proper prosecutor. Iba yung kaso sa pinile natin sa Fiscal Office under 201 kasi based yun sa obscene publication, iba yun. Ito naman kanina sa NBI is based on cyber libel on the ground na nagsasabi si Miss Fowler. Hindi na sinagot yung 201 but instead, pinapahiya niya yung mga kliyente ko. Sinasabi niya, mga matatanda daw, mga malabo daw yung mata, hindi makadistinguish ng totoong sex organ sa plastic na sex organ. And third, sinabi pa na mga sinungaling ito, mga matatanda na to. So walang respeto sa mga matatanda. So we file a case kasi nga to protect the integrity and name of the kapisanan. Kasi ang kapisanan will act as watchdog sa cyberspace. So hindi pwede na masisira ang kanilang reputasyon. In fact, may plano pa ang kapisanan na mag-file ng another case na nag-violate sa Article 201 of the Revised Penal Code. In fairness with Vice Ganda, hindi naman pinailan siya ng cyber libel kasi wala naman siyang comment na paninira sa kapisanan. So that's why ang pinailan namin ng cyber libel itong si Tony Fowler kasi nga aside sa hindi sinasagot niya yung mga complaint, hindi naman sa proper venue sa Facebook niya sinasagot, tapos okay lang naman kung sagutin niya based sa facts lang. But ang problema, hindi niya sinagot based on facts. Kung hindi, binabastos pa niya yung mga senior citizen na mga kliyente ko, ang kapisanan, na mga sinungaling. So, we are protecting the name, the reputation, and the integrity of the kapisanan. Kasi yung ginagawa ng kapisanan, hindi ito personal na kaso against Vice Ganda or Tony Fowler. Hindi naman pinapersonal sila. Ginagawa ito as protector of the cyberspace for the country and for God.
So yung ginagawa natin, this is for sa taong bayan natin, lalo na yung mga kabataan na baka ma-corrupt yung kanilang pag-iisip because of these obscene publications. Pero sir, di ba libel po ba yun o defamation po yung or ano ho ba ang ano nun? Di ba po ang pagsira ng... Cyber libel yan, Banatbay, kasi ginagamit niya ang Facebook. So cyber libel. Iba naman yan sa ordinary libel kasi pag ordinary libel, Kailangan. ang penalty is just 4 years imprisonment. But this is cyber libel, up to 8 years imprisonment yan. Alam nyo, eto personally sir, medyo tuloy yung iba sa ating... Sigurado ako marami sa mga kababayan natin, lalo na yung mga social media, na medyo kinakabahan dahil anong limitasyon namin bilang limit namin from the freedom of speech doon sa... Kasi halimbawa po, masama po ba na magsabi ang mga ibang influencer, especially the political influencer, na sabihin nila mag-disagree sila, sabihin nila bobo itong o di kaya stupido itong isang public official, yun po ba magfo-fall po sa libel, cyber libel? Hindi mo yan. Kasi that is ang tawag doon sa batas, privileged communication. Kasi may right naman ang taong bayan na magsasabi against a public figure, against a politician, because if you're a politician, you are a government official, you are subject to public consumption. As long as yung mga kinikriticize natin is based lang sa mga action nila, based sa kanilang public function, not on their personal capacity. Yung ginagawa natin itong pagpa-file ng kaso sa mga social media bloggers or na lumabag sa batas, may message kasi yan. Bakit nagpag natin ng kaso? Kasi wala pa tayong enough na batas. This is a message sa ating mga congressman at mga senator na kailangan i-review ang cyberspace sa Pilipinas. Yung batas about cyberspace, i-regulate yung mga bloggers, i-regulate yung mga creators diyan sa social media kasi hindi naman absolute kasi ang freedom of press. Freedom of expression, yes, you have the right to express ano yung gusto mo, anong nasa looban mo, sa loobin mo. You have the right to express. As long as yung pag-right to express mo, hindi naman matatawag na obscenity, hindi naman matatawag na libelous yan or slanderous na nag-violate sa ating batas. Sir, ito personal question lang. Paano po pagka abogado ang sinabihan ng bobo? Kasi may kilala po ako na nasasabihan ko ng bobo po eh. Depende anong klaseng abogado yan. Sikat ba yan abogado or walang kwentang abogado? Ano? Nagpapasikat po sa social media. Iba yung sikat sa nagpapasikat. Diba? Sige na nga po. Ibitawan ko na. Baka mamaya mapunta tayo doon sa Banatbay talaga. Anyway, alam ko po kasi actually marami ho ang talagang nag-iisip na medyo na kinakabahan na baka sila mademanda, ano ng mga nitong grupo ninyo. Ano po ba ang mensahe ninyo, Sir, Secgen at saka si Attorney, sa mga social media influencer? How are they gonna be responsible and yet hindi naman napipigilan yung kanilang freedom of expression and speech? May message yung pag-file ng kaso. Pasensya na lang kay Vice Ganda at saka si Tony Fowler kasi sila yung example, nasampulan. But yung ibang mga social media influencer dyan, kung sa tingin ninyo na violate yung batas about Article 201, mas maganda i-delete nyo na yan, baguhin nyo na yan, habang hindi pa natin nakikita yan. Kasi kung hindi, tuloy ang kaso laban sa inyo. So, sabi ko nga, walang personalan to, this based on advocacy, hindi tayo personal natin si Vice Ganda. In fact, idol ko yan sa Vice Ganda sa mga comedy. And si Tony Fowler, hindi ko naman pinipersonal yan, hindi naman pinipersonal ng kapisanan, but sila lang ang nahuli. Di ba? Kung hindi sila nahuli, hindi sila nakita, ibig sabihin, baka hindi sila mademanda, pero nakita kasi sila may nag-report, may nahuli sila na yung ginagawa nila, so na-file ng kaso. So yung hindi pa na-file ng kaso, mas maganda, i-review nyo muna yung mga social media ninyo, i-delete nyo kung may mga bastos dyan, i-delete nyo na, para hindi kayo mademanda. Paano po kunwari na i-delete na, kaya lang na-upload sa iba?
In that case, kailangan kasi sila mismo ang nag-publish. Sila mismo Ah, nag-publish. so kunwari re-upload lang kasi siyempre kunwari yung iba nagbago na buhay, may scandal sila nung sila yung Ayan, yan. kabataan nila tapos bigla namang napagtanto nila na mali yung ginawa nila It's not the nagbago. scandal. It's not the sexual video. It is the publication. Yun ang yun ang krimen about Article 201 of the Revised Penal Code. It is So the kung hindi na publication. ikaw yung nag-publish, okay ka na. Kasi dinilit safe mo na ka na. sa'yo. Safe ka na. Natakot ako, baka may lumabas ng scandal ko. Kayo po, Secretary Jen, meron po ba kayong mensahe sa mga social media influencer kung paano sila bantayan at maging responsable din po? Yes, ako mismo, I accepted the designation as Secretary General because I believe strongly sa advocacy ng kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated. This is a private advocacy group. Walang pondo galing sa gobyerno. Walang pondo kami. This is purely volunteerism. And reiterate ko lang na walang personalan dito except that this is part of our advocacy. At ito rin yung contribution namin na sa pag-proliferate ng mga fake news and also ng mga obscene videos and which affects our population, particularly our young people. And as mentioned earlier ni Attorney Mark Tolentino, our group founded by Doc Mike Aragon in 2017, this is not a new group. This is not something na what was questioned by some. Ang sabi, bakit ngayon lang? O sino bang nasa likod nyo? Sino bang mga politiko nasa likod nyo? Wala po. Kahit mag-investigate po kayo because part of our Board of Trustees is former Senator Joey Lina, now the president of Manila Hotel. So also some high-ranking government officials, including Attorney Mark Tolentino. We will not waste our time here if we do not believe in the advocacy ng kapisanan. And we simply want to deliver the strong message that everybody has the right to free speech, to free expression, but that is not absolute. It has its own limits, it has its own boundaries. Isipin po natin, the total population, the Filipino population, not including the young, at hindi lang po sa Pilipinas, umaabot po ang mga blog, ang social media to any parts of the world. Wala na pong control. That's why ang kapisanan took it upon ourselves as an advocacy group to contribute our share na maging watchdog ng ating social media platform. Sir, ito po, isa sa mga nakita kong batikos na sa inyo, sa grupo ninyo, sabihin ko na rin at itanong ko na rin po, kaya daw ho kayo parang nagpapabida, nagpapalabas sa mga ganyan-ganyan, parang ang dating nga daw nagpapasikat yung grupo ninyo. It's because the group is planning to join the party list system sa ating bansa. Meron ho ba kayong plano ho dyan? Ano ho bang ang inyong masasabi tungkol ho dito? Along that line, let me state this categorically, Banat-Bay. If anyone is interested, any one of us is interested to join politics, the policy is go out of the kapisanan. Because kapisanan will never indulge or go into politics specifically na yung grupo maging party list party? No. Because very clear, especially from the words
of our chairman, Doc Mike Aragon, who is not a politician. He is a doctor by profession. He is involved in the Philippine Medical Association. If ever anybody, any one of us who has intention of joining politics, please go out of the Kapisanan. Pero sir, As a matter of fact, apa, yeah. you don't see it as good kasi 'di ba sinasabi nyo kanina that there's no law yet somehow para i-define yung mga, kasi we all know social media is new. Influencers talagang mga bago na ito. This is the new generation. Unlike before, there is media, but now there is really something new na like what Attorney Tolentino said na we need laws. How are you going to, if you're not joining the Congress or the party list system, how are you going to do that na magkaroon tayo ng batas? Are you just calling for the congressman, man? Well, along that line, we envision a time wherein our legislators or allied legislators will take up the cudgels and push for whatever recommendations our Kapisanan will bring forward to our leaders in Congress and in the Senate. Sir, with regards to that, di ba meron po si Senator Tulfo na sinabi dyan na ganyan po na parang it's about time. Did you ever na nag-usap na po kayo ni Senator Raffy Tulfo? Actually, we... Sige mo na. Actually, hindi pa tayo pag-usap ni Senator Tulfo. I think yung statement ni Senator Tulfo is, I think, naintindihan niya yung message ng Kapisanan na kailangan na talaga i-regulate yung social media ng Pilipinas, lalo na yung mga vloggers. Kasi i-compare natin sa mga traditional media, so iba kasi may certain consequences pag nagsasabi sila ng mga fake news, mga libel statement, may consequences sa traditional media. But here in social media, iba kasi may batas na tayo. But the law in the Philippines is limited with respect to social media, with respect to yung obscene publications. So yun ang message diyan na kailangan i-review ng ating Congress. Not necessarily na yung Kapisanan will act as a congressman, will act as a senator. Walang ganon. This is a non-political organizations. This is just based on our advocacy to clean and to act and to help our government clean the cyberspace of the Philippines. So yun na talaga ang advocacy natin. So kung politika man yan, matagal pa ang politika, 2025, 2028, and hindi yan ang pinag-usapan about politics because yung mga kasamahan natin dito sa social media, yes, ang Kapisanan, some are politicians. May iba dyan, tumakbong senador. I think sa grupo ng Kapisanan, I think 3 or 4 ang tumakbong senador last election. But hindi yun ibig sabihin na gagamitin nila itong organization sa kanilang political ambitions. Ginagamit itong Kapisanan, hindi ito about sa politika, but this is based on advocacy. This is for the support of our government. Pero sir, gusto ko lang din sabihin sa inyo na actually kasama niyo po ako dyan na gusto ko ho din talaga na ma-regulate dahil marami ho talaga sa social media na medyo lalo na ho sa pagpapakalat ng fake news. Sa katunayan nga ho sir, nung me and Mocha was still in the PCOO, yung ASEC po siya, we proposed that itong social media na ma-accredit. Kasi once accredited sa Malacanang before, at least somehow meron silang accountability. Kaya lang medyo napolitika ng ilang tao sa hindi ho natuloy. And nung nakita ko itong nakaraang eleksyon, itong nakaraang mga medyo naiba talaga ho ang social media. Dumami ho talaga ang fake news. At wala ho parang wala na hong pananagutan. Parang ganun ho ang nakikita ko. Wala nang accountability, wala na pong kaya nga ho nung nakita ko ho kayo, sabi ko natuwa ho ako kasi somehow nakakatakot man dahil mababantayan na. 'Di ba minsan may pakiramdam po tayo na
Pag may nagbabantay sa atin, nakakatakot, di ba? Na baka stricto ito. Pero kung ikaw naman nasa tama at hindi ka naman, wala ka namang planong mag-disobey, mukhang okay ito eh. Di ba? O mukhang maganda ho itong ginawa ho ninyo talaga para mabantayan naman po yung medyo abusado. Kasi napakarami na hong abusado ngayon. Yung organization natin, wala itong personal interest. In fact, sasabihin ko na, pro bono yung services ko dyan sa kapisanan ng social media. So, hindi ito for personal interest. Wala tayong kitaan dito, but this is based on our advocacy for God and for country. Pero sir, paano kung nag-sorry yung dalawa? Sabi ko nga, hindi naman yan, pwede naman sila mag-sorry, we can negotiate, basta tutulong lang sila sa advocacy ng kapisanan na bantayan yung mga lumabag sa batas, lalo na yung Article 201, lalo na yung law on fake news, lalo na yung mga cyber libel. So, kung tutulong sila sa advocacy ng kapisanan, why not? They are welcome to join. So talagang hindi nyo pinersonal sila. Malinaw ho yun. Walang personalan dito. This based only on the law, based only on our advocacy. Sabi ko nga, this is for God and for country. Pero po sir, di ba, ang tulad ng KBP, meron ho silang membership. Tama ho? May mga pwedeng sumaling mga member sa kanila ng mga media. Although not everyone in the media are KBP. Sa inyo po ba, kunwari may mga ibang influencer dyan na gusto mag-join ng grupo nyo dahil naniniwala sa advokasyahan ninyo, kayo ba open po dyan? Yes, open yan. May website po ang kapisanan ng social media broadcaster. May form dyan kung paano kayo mag-join. May seminar na paano I think it's a 7-day seminar. 7-day seminar. Ano yung mga advocacy, ano yung gagawin natin, ano yung how to be a good blogger in social media. May mga ganon. So, may website po tayo. I think si Sec Jen na mag-explain. So, paano mag-join through that website. Thank you, Attorney Mark. Along that line, Banat Bay, we wish to announce through your channel na we welcome everyone to join. As of this time, we have more or less 2,000 members already. And it is an ongoing activity. As a matter of fact, we have a 7-day TESDA recognized course, level 3. No? If you're familiar, Banat Bay, ng NC1, NC2, NC3, the course recognized by TESDA and being utilized by the Kapisanan, online training is available in our website. As a matter of fact, we would like everyone interested to join us on Wednesday. This Wednesday, it is a 7-day program, 3 hours a day. So that would be 2 o'clock to 5 o'clock p.m. on Wednesday, October 4, 2023. And we have a director for operations. Her name is Catherine Donato. She is in charge with the training. And after the 7 days training, meron itong OJT, no? OJT, on-the-job training, wherein if you pass that, you will become a true-blooded member of the Kapisanan with an identification card that will be issued by the Kapisanan. And also, we have application forms in the website, and we have also members. Walang qualification dito. No need na meron kang educational attainment. We have as many na mga high school graduate, even college level. So welcome po lahat to join the Kapisanan because our target is to promote everybody's
practice of responsible blogging to first undergo the 7-day training on a TESDA recognized course. And libre And po yan. Libre Balatbay, po. walang bayad yan, libre. Libre po yan. libre. And then our target actually is to have 1 million members by the end of 2024. Weekly, we will have trainings, and then we will come up with a group representing the 3 major island of our country. We will have the Vice President for Luzon, Vice President for Mindanao, Visayas, and Vice President for Mindanao. And then we go down to the regional level, regional groups from regions 1 up to Nicaragua region. So that is the mission and vision of Kapisanan, Banatbay. Okay. Maraming salamat po, sir. Attorney, meron po ba kayong last message? Yung message ko, may sa lahat po ng mga vloggers dyan, may pag-asa pa kayo. I-delete nyo na yung dapat i-delete kasi kung mahuli kayo ng team ng Kapisanan, we have no choice but to file another criminal case against you. Maraming salamat po. Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Thank you, sir. Thank you, Banatbay.